Magandang gabi po mga kababayan. Ang pag-usapan po natin ngayon, ito pong posibleng pagtaas ng langis sa pandaigdigang kalakalan. Dala po ng gira dyan sa Ukraine at Russia. At pangalawa po, ito pong nangyari sa mga posisyon ngayon na nag-aaway-away po sila at kanya-kanyang batuhan ng mga akusasyon sa kanilang kampanya. So, yan po yung ating pag-usapan. Pero bago po tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe na po. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, click at i-share na rin po ninyo ang video ito sa inyong mga kaibigan. Tulad po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong epekto ng gera dyan sa Ukraine at Russia. At hindi lamang po ang involved dyan Ukraine at Russia, kundi pati itong European Union at UK at una sa NATO o North Atlantic Treaty Organization na yan po ay pinangunahan ng Amerika. Yan po ay itinatag ang NATO noong 1949 pagkatapos ng Second World War. Yan po yung napakainit na issue ngayon sapagkat yung gira dyan mga kababayan ay nagbibigay sa atin ng malaking epekto sa Pilipinas pagdating sa langis sapagkat ito pong mga susunod na mga linggo, inaasahan ngayong susunod na linggo ay maaaring magtataasan ng presyo na yan mga kababayan. At ngayon nga po ay mayroon ng mga umaaray dyan sa mga ating mga motorista na nagpapakarga ng gasolina sa kanilang mga sasakyan. Talagang ramdam na po. So dito inasahan po na malaki talaga yan yung magiging pagtaas ng presyo ng gasolina, langis mga kababayan. Ini-expect yan na nasa mga 3 pesos to 5 pesos ang itataas niyan mga kababayan. So malaki talaga yan mga kababayan. At kasama na ang European Union ay katulad ng sinasabi natin itong NATO na pagkatumaas kasi ang common commodities mga kababayan ay hingi din naman ang increase itong ating mga manggagawa. Kasi alam niyo naman pagka ang gasolina o langis ay tumaas, pati magtaasan din po yung mga bilihin ng mga common commodities. So, itong ating mga manggagawa, itong ang labor union ngayon, ay humihiling na ng increase sa sweldo o para sa mga manggagawa. Malaki po ang hinihiling nila. Ay, ngayon mga kababayan, ay samantalang wala pa naman po talagang totally na pagtaas ng malaki ang langis. Pero sa kadahilan ng itong mga kababayan ay mayroon na silang mga pagsulong ng wage increase. So dito mga kababayan, ang nagaganap dito sa pagtaas ng langis at pagtaas ng mga bilihin, mga kababayan, ang tawag at tinatawag po yan na inflation sapagkat pangkalahatan po yan. Hindi lamang sa Pilipinas yan magaganap mga kababayan, buong daigdig. So dito mga kababayan ay tila baga itong mga nangyayari dyan sa Ukraine, sa aking obserbasyon lang mga kababayan na nakita ko sa atin mga Pilipino, ay parang hati ang mga Pilipino pagdating sa suporta o pagdating sa pananaw doon sa gera ng Ukraine. Mayroong mga Pilipino na kumakampi doon sa Russia at mayroon ding mga Pilipino na talagang nakakaintindi na ang Russia talaga ang may kasalanan sapagkat yung Russia ang lumusob yan po mga kababayan ay nakakaintindi kaya Ukraine talaga ang kinakampihan. Di naman sa kampihan yung ating pinag-usapan dito, atin lamang sinasabi
na hati ang mga Pilipino sa pagdating dyan sa gera dyan sa Ukraine. No? Kanilang mga paniniwala. At itong sa pagtaas ng mga bilihin ay sakit talaga sa ulo ito. No? Lalo ngayon sa darating ang ating eleksyon at magpapalit tayo ng gobyerno sa Mayo, mga kababayan, ay tamang-tama ito na kung sino man ang mananalo dyan na papalit na gobyerno ay tiyak sasakit ang ulo nito sapagkat dito tatapat sa kanya ang mga problemang ito dyan sa epekto ng pagtaas ng mga bilihin. Yan po, dapat ay suportahan natin. Pagkatapos ng eleksyon, suportahan natin ang gobyerno. Kalimutan natin yung politika. Ito nga, itong ino-offer ni Marcos, itong Uniteam, ay maganda po yung offer nito sapagkat pagkaisahin ang mga Pilipino. Kasi kung hindi po tayo magkakaisa sa susunod taon, kung sa susunod na buwan, kung sino man ang makaupo dyan, ay wala pong magagawa ang gobyerno dyan. Wala pong dating kahit na paano magtrabaho ang gobyerno. Kaya dito mga kababayan, napakaganda yung offer ni Marcos na pagkatapos ng eleksyon ay kalimutan ng politika at magkaisa tayo para sa isang layunin ng pagkakaisa para masolusyonan natin itong krisis sa pandaigdigang krisis na ito mga kababayan. So yan po. Dapat suportahan natin itong gobyerno na sumusunod kasi nga sino naman ang tanong ko nga dito, sino naman ang susuportahan natin sa susunod na sa pumapalit na gobyerno, di ba? Siyempre yung gobyerno ang ating suportahan. Kalimutan na yung politika. Ayan po yung aking nakikita dyan na kailangan natin suportahan. Ang una dito, itong Uniteam ni Marcos at Inday Sara pagkatapos ng eleksyon. At pwede nating kalimutan na natin ang politika para wala na po tayong problema. So diyan mga kababayan, pwede kayong react sa isyong yan. Ayan po. So itong pangalawang pag-usapan natin mga kababayan, itong mga opposition ngayon ay nagkaka-away-away rin. Hindi na sila talaga malamig. Talagang mainit na mga kababayan habang palapit na yung eleksyon. Ay mantakin mo kanya-kanya na silang batuhan ng mga akusasyon. Ay itong si Lini binabato ng akusasyon na nagbabayad daw ng mga tao para magkaroon ng maraming suporta. Ito namang isa ay kinukustyon naman na huwag daw gamitin yung simbahan para sa kampanya. Labas po si Marcos dyan mga kababayan sapagkat si Marcos hindi po siya mahilig magkikisaw-saw dyan sa mga isyong walang kwenta mga kababayan. Kaya itong opposition ngayon ay hindi natin maintindihan kung ano ba ang talagang layunin nila. Kasi nga tulad ng nagbabayad daw ng mga tao, yung mga ilan dyan, tulad na banggit ko kayo na sa grupo ni Lini, ay kaya daw dumami ang mga suporta. Ayun. Totoong may gastos naman mga kababayan talaga dyan. Hindi natin aminin na wala tayong gastos dyan. Kasi hindi naman po pwedeng yung ating sasakyan hindi natin gamitin sa napakalayo yung mga nilalakbay. Siyempre gagastos po
At itong mga sasakyan na ginagamit, lalo na nagtaas ang gasolina, siyempre, hindi may iwasang gagastos talaga. At sa mga bayad ng binyo, ay mga coordinators dyan, kailangan din ng mga panggastos dyan, mga kababayan. Kaya nga dito, hindi po maiwasan na hindi po gagastos. Pero ito, kaiba itong grupo ni Marcos, kasi itong grupo ni Marcos ay pure volunteers. Itong katuwang niya ay yung mga binyo hindi na kailangan bayaran, ay yung mga wala siyang media na covered sa kanyang mga rally, kundi itong mga vloggers lamang. Yun po ang laging kasama-kasama niya. So lahat po yan mga volunteers. Itong kagandahan itong Uniteam ay sa kabila ng napakalakas ang suporta ni Marcos, at hanggang ngayon ay tumataas ang ika nga ay suporta ng Marcos Sara Duterte tandem, ay maliban na mayroon din silang sariling supporters, may sariling loyalista. Kaya dito sa kampanyang ito mga kababayan, sa opposition, tatandaan po natin na itong opposition ay magulo sila ngayon. Inuulit ko po, kanya-kanya silang batuhan ng mga isyo, nag-away-away na nga. Kung ganyan sila na kanilang ginagawa ngayon, na hindi sila magkakasundo at nagbabangayan, ay malayo-malayo po ang kahinatnan nila. Wala pong kahinatnan na mabuti. Kasi sa halip na ipaliwanag nila yung mga isyo sa kanilang kampanya, ay hindi po nagagawa, kundi nagbabangayan. Hindi katulad si kay Marcos na plantsado ang lahat ng plataporma ng pagkakaisa, para kung papalarin man ay alam na ng taong bayan kung ano talaga ang tunay na layunin ng Uniteam, kundi pagkakaisa talaga mga kababayan. Yan po yun. Dito ay itong kampanya ni Marcos, sinasabi ko sa inyo kanina mga kababayan, na ito po ay pure volunteers lahat. Kung mayroon mang ginastos si Marcos, ay tulad lamang ng mga sasakyan, kailangan pong gagastusan yan ng fuel. Yun lamang po mga volunteers lahat. At itong mga posters ay donated din po ito, mga donasyon sa mga supporters. So yun po yung malaking kaibahan mga kababayan. Kasi sulit, mayroong sariling supporters at loyalista na laging nakasuporta sa kanya. At dito sa posisyon ay nag-away-away sila at nagbabangayan. Kayo kaya mga kababayan, ano ang inyong masasabi dyan sa kasalukuyang nagaganap ngayon sa mga posisyon na nagbabangayan, away-away sila, kanya-kanyang akusasyon? So pwede po kayong mag-react dyan mga kababayan. Pansamantala, yan lang muna ang ating masasabi sa ngayon, hanggang sa susunod na video. God bless.